Ang tulay ng Crimea, na nag-uugnay sa Rusya at Crimea, ay isa sa pinakamahalagang ari-arian ng Rusya. Kung wala ito, mawawala ang pangunahing daanan para matanggap ng Crimea ang mga tropa at supply na kailangan ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. At kung mawala ang tulay na iyon, mababawasan ang kontrol ni Vladimir Putin sa Crimea. Maraming mamamayang Ruso ang sabay-sabay na aalis sa Annex Peninsula. Magkakaroon ang Ukraine ng malaking pagkakataon para mabawi ang Crimea mula noong 2014. Mukhang nakuha na ng Ukraine ang kinakailangang sandata. Ang pinakamapanganib na sandata ng Ukraine ay may layuning tuluyang wasakin ang Crimea Bridge. Noong Setyembre 21, ibinunyag ng Kiev Independent na inilabas ng Ukraine ang isang dambuhalang sandata sa dagat sa mga manonood ng Defense Tech Valley, 2025 exhibition. Ang dambuhalang iyon ay underwater drone na dinisenyo para sa malalayong distansya at palihim na operasyon laban sa pangunahing target ng Russia. Ito mismo ang sandatang kailangan ng Ukraine para makalapit sa Crimea Bridge na kilala rin bilang Kerch Bridge. Ang drone na iyon ay tinatawag na Toloka. Ayon sa Kiev Independent, halos 12 buwan nang kilala ang drone na ito. Pero magkaiba ang nalalaman na at ang opisyal na paglalantad nito. Nagkaroon na ng undersea drone attacks ang Ukraine, pero hindi klaro kung anong drone iyon o ang kakayahan nito. Nakumpirma ang pag-iral ng Toloka mula Pebrero nang ipresenta ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine bilang sandatang maaaring gamitin laban sa mga barko, pantalan at iba pang target sa 2,000 at 25 Support Ukraine Summit. Ngayon, mas maraming impormasyon ang available. Opisyal nang inilantad ang Toloka, pati na rin ang 3 pang katulad nito ng Ukraine. Ayon yan sa Defense Express, na nagbunyag na ang Toloka ay may 3 version at bawat isa ay may particular na layunin. Sa huli, ang pinakamalaking Toloka ay bahagi lang ng pamilya ng underwater drone na may hindi bababa sa 3 uri. Ito ay ang Toloka 200 Toloka 200 at Toloka 400 Toloka 400 at syempre ang dambuhalang Toloka 1,000 ayon sa ulat. Ang Toloka 1,000 ang malamang na pinakamalaking banta sa Crimea Bridge. Pero babalikan natin yan mamaya. Sa ngayon, inilalahad ng RBC Ukraine ang pangunahing detalye para sa bawat Toloka drone. Ang Toloka 200 o Toloka 200 ang pinakamaliit sa 3 bagong undersea drone. Ayon sa pangalan nito, autonomous ang drone na ito. Pinapagana ng 2 electric motor at pwedeng gamitin ng Ukraine sa short-range na misyon laban sa mga target ng Russia. Halimbawa, isipin mong ide-deploy ito mula sa isang bangka sa Black Sea para pabagsakin ang mga barkong Ruso. O kaya'y depensa laban sa mga paparating na banta mula sa dagat ng Russia laban sa baybayin ng Ukraine. Ang mini version ng Toloka ay may 100 kilometro na saklaw at pinapagana ng 2 electric motor. Maaaring ang mga motor na iyon ang pinaka-highlight ng pakete dahil kaya nilang maglayag ang Toloka ng mag-isa hanggang 15 araw. Ipinapahiwatig ng mas mahabang oras ng paglalayag na ito na maaaring gamitin ng Ukraine ang Toloka 200 bilang patrol vessel na nagbabantay sa baybayin at automatikong umaatake sa mga banta gamit ang drone. Gumagamit ang drone ng satellite-based na sistema ng komunikasyon na sinasabing may kasamang mga countermeasure laban sa mga teknik ng electronic warfare. Bagamat hindi malinaw kung ano ang mga countermeasure na iyon. Mayroon ding artificial intelligence, enhanced na inertial navigation system or inertial navigation system na ginagamit dito. Maaaring ang artificial intelligence ang nagbibigay sa Toloka 200 ng kakayahang labanan ang electronic warfare countermeasures. Ayon sa RBC Ukraine, kayang gumana ng drone sa lalim na hanggang 300 metro o mga 900 at 84 na talampakan. May thermal imager at optical camera ito na pwedeng gamitin ng operator para matukoy ang posibleng banta. Sa dulo, may 15 kilo o 33 libra ng pampasabog na maaaring ihatid sa anumang barkong Ruso na mapadpad doon. Sabi ng Toloka, 200 RBC. Ukraine, ang mas maliit na version ng drone ay pwedeng gamitin sa reconnaissance o paglalagay ng mina sa baybayin ng Ukraine. Kahanga-hanga na ang Toloka 200 pa lang pero marami pang itinagong galing ang Ukraine.
Ang Toloka 400 na kilala rin bilang Toloka 400 ay ang gitnang anak sa tatlong drone na ipinakita ng Ukraine at mayroon itong mga kawili-wiling upgrade kumpara sa Toloka 200. Mas malaki ito kaya kayang magdala ng mas mabigat na cargo. May hybrid na makina ito na pinagsasama ang 4 na electric motor at isang internal combustion engine para sa mas malawak na saklaw at autonomiya. Sa dalawang huling aspeto na iyon, ang Toloka 400 ay kayang maglakbay ng 700 at 45 milya at maglayag ng hanggang 60 araw nang walang interbensyon ng tao. Malaki yon. Kaya ng Ukraine gamitin ang drone na ito ng halos 2 buwan bawat deployment. Pwedeng gamitin ito sa pagpapatrolya sa Black Sea o maghintay kasama ang ibang Toloka 400 bago magsabayang atake sa target. Pero nananatili pa rin sa Toloka 400 ang satellite-based communication system na kayang umabot sa 900 at 80 talampakang lalim at ang artificial intelligence powered na inertial navigation system may Doppler velocity log. Doppler velocity log. Ito na sumusukat sa bilis ng mga sasakyang pandagat sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, ang Doppler velocity log na ito ay magpapahintulot sa Toloka 400 na subaybayan ang sarili nitong bilis. Kaya nitong bumilis o bumagal ng kusa. Depende sa kung ano ang kailangan para sa particular nitong layunin. Ang gitnang drone ng Ukraine ay magkakaroon ng thermal imager at optical camera na tulad ng sa Toloka 200. Kasama dito ang passive at active acoustics at radio frequency source targeting na nagbibigay ng mas versatile na targeting suite laban sa mahihirap na target. Ang pangunahing pagkakaiba ay laki ng drone na nagdudulot ng mas malaking payload. Sabi ng RBC ang Toloka 400 ay 3 na talampakan ng haba, halos 4 na beses na mas mahaba kaysa sa mas maliit nitong kababayan. Dahil sa laki nito, umaabot sa 1,000 at 100 ang payload ng Toloka 400. Sapat na iyon para magdulot ng malaking pinsala sa suporta at pundasyon ng Crimea Bridge. Maaaring gamitin ng Ukraine ang Toloka 400 para doon, lalo na kung mailalagay nila ang ilan sa posisyon para sabay-sabay umatake sa isang target. Pero kung talagang nais ng Ukraine na wasakin ang Crimea Bridge, may isa pa itong option. Isang tunay na dambuhalang drone na naghahatid ng matinding pagsabog na hindi pa nakita sa mga walang taong sasakyang pandagat bago ang Toloka 1,000. Dinisenyo para sa malalayong misyon, ang Toloka 1,000 ay pwedeng gamitin bilang kamikaze at carrier drone. Sa huling kaso, mukhang magagamit ng Ukraine ang Toloka 1,000 para maghatid ng iba pang mga drone tulad ng first-person view strike drones sa mga lokasyon bago ito pakawalan. Ayon sa RBC Ukraine, hindi pa kumpirmado ang pagiging carrier nito. Pareho ang pangunahing makina ng Toloka 1,000 at Toloka 400, pati ang 60 araw na autonomous na paglalayag ng drone. Tinaasan nito ang saklaw sa 1,200 at 40 milya kaya naabot hindi lang ang Crimea Bridge kundi pati ang ilang daungan ng Rusya. Isipin mo kung gagamitin ang drone para sirain ang mga daungan sa Black Sea at Sea of Azov. Halimbawa, pati ilan sa mga pangunahing daungan sa mainland na gamit ng Rusya para sa shadow fleet ng oil carrier nila. Malaki ang pinsalang kayang idulot ng Ukraine gamit ang Toloka 1,000 lalo na dahil sa nakakakilabot nitong payload na 11,023 papasas. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang isang Russian artillery shell ay may humigit kumulang 61 kilo or 100 at 34 na libra ng pampasabog. Ang Toloka 1,000 sa teorya ay kayang maghatid ng halos 800 at 20 beses na mas malakas na pagsabog kaysa sa isang artillery shell at lahat ay nakatutok sa isang target. Hindi lang ito potensyal na makapinsala. Sapat ito para tuluyang wasakin o sirain ang anumang tamaan ng Toloka 1,000. Bukod dito, ang Toloka 1,000 ay halos kapareho ng Toloka 400 maliban sa ilang pagkakaiba. Halimbawa, ayon sa RBC Ukraine, maaaring compatible ang drone sa mga kagamitan para sa seabed mapping na maaaring maging napakakapaki-pakinabang para sa kinabukasan ng Ukraine. Ginagamit nito ang Inertial Artificial Intelligence Networks at Artificial Intelligence
powered optical, acoustic, at thermal sensors. Kasama rin sa electronic countermeasures ng drone ang frequency hopping spread spectrum or frequency hopping spread spectrum na isang teknolohiya na nagpapalit-palit ng carrier frequency ng drone sa iba't ibang channel ng random habang may radio transmissions. Sa wakas, interesante ang operating depth ng Toloka 1,000. Maaring gawin ang drone na may dalawang hull. Ang una, na tinatawag na composite hull, ay nagbibigay dito ng parehong 300 metro o 984 na talampakang lalim gaya ng dalawang ibang Toloka. Gayunpaman, mayroong variant na gawa sa metal, ang hull na may operating depth na 30 metro o mga 98 talampakan. Maaaring gamit ang metal dito para protektahan ang laman. Ang Toloka 1,000 na pinapalakas ang pahayag ng RBC na maaari rin itong maging carrier drone, bukod sa pagiging kamikaze threat sa tubig. Sa di malamang dahilan, kapareho ng haba ng Toloka 400 ng drone, kahit mas malapad ito dahil sa 49 talampakang diametro. 4 na beses itong mas malaki kaysa Toloka 400, kaya mas malaki ang espasyo para sa kargamento. Sa madaling salita, ibinunyag lang ng Ukraine ang 3 underwater drone na kasing delikado ng halos kahit anong navy. Lahat ng 3 ay palihim, maaaring lagyan ng pampasabog, at kayang gumana ng mag-isa. Ang 3 Toloka ay banta sa Russia, at lalo silang banta sa tulay ng Crimea. Ayon sa The Express, pati ang natitirang bahagi ng Black Sea Fleet ng Russia ay nasa matinding panganib na. Noong Mayo, ayon sa Moscow Times, binubuo ng 100 at 32 barko at sasakyang pandagat ang fleet na ito sa simula ng digmaan sa Ukraine. Mula nang salakayin ng Russia, nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang 25% ng fleet na iyon ayon sa intelligence ng United Kingdom. Dahil dito, inilipat ng Russia ang maraming sasakyang pandagat mula Sevastopol papuntang Novorossiysk at binawasan ang aktibidad sa Black Sea noong tag-init 2024. Isa sa mga dahilan kung bakit di napabagsak ng Ukraine ang mas maraming bahagi ng Black Sea Fleet noong nakaraang taon ay ang pag-atras na yon. Gayunpaman, may isa pang dahilan. Ayon kay Andrei Ryzhenko, dating Deputy Chief of Staff ng Ukrainian Navy, na isiniwalat niya sa Moscow Times, patuloy na pinapalitan ng mga Ruso ang pwesto ng kanilang mga barko para hindi manatili sa isang lugar. Sabi ni Ryzhenko, pinalakas nila ang seguridad ng daungan sa Novorossiysk gamit ang mga eroplano, helicopter, drone, at mga patrol boat. Nilimitahan nila ang bilang ng barko sa dagat. Sa tingin ko, walang barko sa mga rutang pwedeng atakihin ng drone. Maaaring may panlaban na ang Russia sa drone ng Ukraine sa ere. Pero paano ang Toloka? Isang drone na nagtatago sa ilalim ng alon at halos hindi matukoy hanggang ihatid ang pampasabog sa bahagi ng barko na mahirap protektahan. Iba na ang usapan doon. Dahil sa Toloka, kaya na ng Ukraine magpalipad ng autonomous drones sa Black Sea. Kung subukan ng Russia na ibalik ang Black Sea Fleet, kayang alisin ng mga Toloka ang mga ito bago pa nila malaman ang paparating. Dahil kayang mag-operate ng 2 pinakamalaking drone ng mag-isa ng 60 araw, kayang magbanta ng Ukraine sa mahalagang daanan ng tubig sa digmaan. Balikan natin ang tunay na dahilan ng paggawa ng Ukraine ng Toloka drone. Ang Crimea Bridge. Ilang beses nang tinarget ng Ukraine ang tulay na ito noon. United 24 Media ang nagbigay ng detalye sa unang 2 pag-atake. Noong Oktubre 2000 at 22 inatake ng Ukraine ang Crimea Bridge gamit ang mga lihim na operatiba na naglagay ng pampasabog sa tulay. Hindi patiyak kung paano na isagawa ng Ukraine ang pag-atake. Maliban sa kumpirmasyon ng Security Service of Ukraine ng kanilang partisipasyon, halos 1 taon matapos ang insidente, iniulat ng The Guardian na pinasabog ng Ukraine ang truck na may pampasabog para sirain ang tulay. Hindi na nagbunyag pa ng karagdagang detalye ang Security Service of Ukraine upang matiyak na hindi kailanman malalaman ng Russia kung paano naisagawa ang ganoong kamanghamanghang pag-atake. Ang pag-atake noong Oktubre 2022 ay naging sapat upang mapilitang isara ang tulay ng Crimea. Nasira ng ikalawang pagtatangka ng Ukraine sa tulay ang isang bahagi ng kalsada. Noong Hulyo 2023 inatake ng Ukraine ang tulay ng Crimea gamit ang mga unmanned na sasakyang pandagat. Sa paglingon sa nakaraan,
Malinaw na ang pag-ataking ito ay posibleng naghanda ng pundasyon para sa mga susunod na mangyayari. Ngayon na handa na ang Toloka, maaaring mapatumba ang mga surface drone kapag nakita sila. Mas malabong mapansin ang mga undersea drone habang papalapit sila. Ang ikatlo sa mga pag-ataking ito ay traditional pagdating sa pag-atake ng Ukraine laban sa mga target ng Russia. Noong Agosto 2023, iniulat ng The Guardian na nagpakawala ang Ukraine ng 3 missile sa Crimea Bridge pero nabigo ang pag-atake. Gumamit ang Ukraine ng guided S-200 missile kaya napilitang tabunan ng usok ng Russia ang Crimea Bridge para maitago ito. Gayunpaman, na-intercept ng Russia ang mga missile na ito dahil luma na at di angkop. Naganap ang pag-atake higit 1 taon bago nabigyan ng Ukraine ng pahintulot gumamit ng Western long-range missile tulad ng Storm Shadow at ATACMS laban sa mga target sa Russia. Maaaring ituring ang Crimean Bridge na target dahil sa koneksyon nito sa mainland Russia. Ibig sabihin, wala pa sa Ukraine ang advanced na missiles noong unang atake. Mukhang hindi talaga inaasahan ang tagumpay ng ataking ito. Sa totoo, luma na ang S-200 missile kaya baka ginamit ito ng Ukraine para ipakitang target pa rin nila ang Crimea Bridge sa Russia. Ano man ang layunin ng pag-atake, noong Agosto 2023, natahimik ang Ukraine matapos itong mabigo. Sa halos 2 taon, inakalang ligtas ng Russia ang Crimea Bridge pero umatake ulit ang Ukraine. Noong Hunyo 2025, naglunsad ang Ukraine ng pag-ataking kahalintulad ng ginawa nila noong Hulyo 2023. Ngayon naganap ang pag-atake sa ilalim ng tubig. Naglabas ang Security Service of Ukraine ng video ng pagsabog na sumira sa gilid ng Crimea Bridge at pansamantalang nagsara ng trapiko. Kung ang atake noong Hulyo 2023 ay patunay na kayang magpadala ng drone ng Ukraine sa Crimea Bridge, ang atake noong Hunyo 2025 ay patunay naman ng konsepto ng pagsalakay sa ilalim ng tubig. Ayon sa The Express, posibleng ginamit ang Toloka drone sa pagsalakay, ngunit di pa ito kumpirmado. Naniniwala ang ilang eksperto sa depensa na maaaring nagamit na ang Toloka sa isang kamakailang pag-atake noong Hunyo sa Crimean Bridge. Naipadala na ba ang Toloka sa Crimea Bridge dati? Kung oo, alin yon? Ayon sa footage ng Security Service of Ukraine noong Hunyo, mukhang hindi ginamit ng Ukraine ang drone na may mahigit 11,000 libra ng pampasabog. Maaaring gamitin ng Ukraine ang Toloka 400 at 1,000 at 100 libra nitong kargamento para patunayang kaya nitong atakihin ang Crimea Bridge gamit ang bagong drone. Sa susunod, 10 beses na mas malaki ang pagsabog at maaaring sapat na ito para tuluyang mapabagsak ang Crimea Bridge. Bakit pa gagawin ng Ukraine iyon kung magagamit naman nila ang mga pampasabog ng Toloka 1,000 sa labanan sa mainland? May 3 dahilan. Simula sa napakalaking gastos ng Crimea Bridge. Ayon sa Maritime Executive, mahilig si Putin sa tulay. Noong 2018 sinabi na ang presidente ng Russia ang nag-utos magpatayo ng 16 hanggang 17 sa 25 pinakamahabang tulay ng bansa. Ang Crimea Bridge ay mahalagang proyekto kung saan naglaan si Putin ng dolyar, 37 bilyon at 4 na taon para itayo ang tulay na nag-uugnay sa Crimea at mainland Russia. Napakalaking halaga niyan na mawawala lang kung talagang kayang sirain ng Toloka 1,000 ang Crimea Bridge. Wala nang pondo ang Russia para sa pagkukumpuni at may ilang naniniwalang malapit nang magresesyon ang bansa. Itinatanggi ito ni Putin at sinabi sa talumpati sa telebisyon noong Setyembre 18 na ang pagbagal ng gross domestic product ng Russia ay bahagi ng plano nila. Ang pagbaba mula sa mahigit 4% na paglago ng gross domestic product, hindi ito pagbaba. Ito ay sinadyang aksyon ayon kay Putin. Pagbagal ng paglago para mapigil ang inflasyon at mapanatili ang makroekonomikong katatagan. Malamang na kalokohan ito. Nahaharap ang Rusya sa tumitinding pressure sa ekonomiya. At kung mawala ngayon ang Crimea Bridge, malamang hindi na ito mababawi bago matapos ang digmaan sa Ukraine. Isa pang dahilan kung bakit target ang tulay na ito ay dahil sa simbolikong halaga nito sa Rusya, lalo na kay Putin. Para sa Rusya, ang Crimea Bridge ay nagsisilbing kumpirmasyon sa loob ng bansa ng lehitimong pag-aangkin nila sa Crimean Peninsula.
Sabi ni Svetlana Moronet sa The Spectator, personal na dinaluhan ng Pangulo ng Rusya ang pagbubukas at siya pa ang nagmaneho ng Kamaz truck sa unahan ng convoy. Mahalaga ang Crimea Bridge kay Putin dahil pinatibay nito ang pananakop ng Rusya sa Crimea matapos noong 2018. Mawawalang saysay ang pagsisikap gawing lehitimo ang iligal na aneksasyon kung mapasabog ng Ukraine ang tulay gamit ang Toloka drones. Mayroon ding malinaw at halos agarang dahilan kung bakit gustong sirain ng Ukraine ang Crimea Bridge. Mahalaga ito sa estratehiya. Crimea Bridge ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa mainland Russia at Crimea. Ginagamit ng Russia ang kalsada at tren para dalhin ang mga kailangan ng Crimea sa peninsula. Hindi lang ibig sabihin nito ay mga tropa, kagamitan, at supply para palakasin ang presensya ng militar ng Russia sa Crimea. Ang gasolina at mga kalakal ng halos 80,000 Rusong lumipat sa Crimea mula aneksasyon ay dumadaan sa Crimea Bridge. Ang tulay na iyon ay isang malaking dahilan kung bakit nakakapit pa rin si Putin sa Crimea. Kaya kung masisira ito, luluwag ang kapit niya roon. Maaaring sapat ang pagluwag ng kontrol para mabawi ng Ukraine ang Crimea. Siyempre, hindi pwedeng umasa lang ang Russia sa mga rutang pandagat para masuplayan ang Crimea. Bukod sa mas mabagal, maaaring hindi naligtas ang mga rutang ito dahil sa bagong undersea drone ng Ukraine. Ang Toloka ay posibleng pinakamalakas na sandata ng Ukraine laban sa Crimea Bridge. Posible ring hindi ito gamitin ng Ukraine para doon. May argumento na gustong panatilihin ng Ukraine ang Crimea Bridge para magamit ng mga Russian sa Crimea bilang daan ng pagtakas kapag naging sobra na para sa kanila ang mga pag-atake ng Ukraine sa peninsula. Tuklasin ang alternatibong estratehiya ng Ukraine para sa Crimea sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabago at pinakamagagandang sandata ng Ukraine.